ng pagpapagaling sa alipin ng Kapitang Romano. Tingnan po natin kung ano po naman ang mensaheng gustong iparating ho sa atin ng pagpapagaling sa alipin ng Kapitang Romano. Nang maituro ni Jesus sa mga taong lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Do'y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang nabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, pinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig." Pagbalik sa bahay, naratna ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga giliw naming taga-pakinig, tingnan po natin at siguro ho'y sa pagbasa ko ho'y naglaro na sa isipan natin yun hong tauhang gumaganap ho dito sa ating binasa na kapitan na Romano at may mga tauhan na sinugo sapagkat mahal nitong kapitan na ito yung kanyang alipin eh. Gusto niya huwag magkaroon ng mabigat na karamdaman, pero nababalitaan na nitong Romano na kapitan na ito na nagpapagaling ng may mga karamdaman ang Panginoon. At doon meron siyang matibay na pananalig na sa Panginoon. Kaya tinawag niya ngayon yung kanyang alipit, ipinasundo. Pero nung malapit na sinabi niya, "Huwag na lang ho kayo pumunta rito, maaabala pa kayo. Pero sabihin lang ho ninyo at gagaling na itong aking alipin na ito." Sabihin lang ho ninyo at gagaling na itong aking alipin na ito. How yung lalim ng kanyang pananalig dito sa tao na ito, na nitong tao na ito sa ating Panginoon. Kaya nung malaman ng mga tao na magaling na, ay doon lalo. Ngayon, ito ay ibinubuwelta sa atin. Pinararamdam mo sa atin kung ano ba ang dapat nating gawin na siguro hindi na kinakailangan yung personal touch. Yun na lamang talagang nasa isip natin yung pagpapagaling sa atin eh. Sapat na siguro yun dahil meron tayong malalim na pananalig. Kuya Joe, alam kong meron po kayong naglalaro na sa inyong isipan tungkol ho dito sa pagpapagaling sa alipin ng Romano na ito. Ano po masasabi ninyo rito? Kuya Min, katulad po ng Kapitang Romano, taos sa kanyang puso ang pananalig sa Panginoong Hesus na mapapagaling po ang kanyang mahal na alipin. Kaya po, sa oras ding yon, gumaling ang kanyang alipin. Kaya po, kung taos sa ating puso ang ating kahilingan, wala pong hindi ibibigay ang Diyos. Yan. Pagkapalataw sa puso natin, yung ating kahilingan sa Diyos, walang hindi. Kasi baka mamayan, may agam-agam pa nga tayo eh. Pagka tayo humihiling sa Diyos, pagka tayo may panalang, baka naglalaro sa isip natin, ano kaya ito kayo matatanggap ko? Totoo kaya ito? Ibibigay kaya sa akin ng Diyos? Pag mayroong agam-agam na gano'n, baka nga hindi umepekto. Hindi umepekto yun. Pero kung talagang tao sa puso natin, wika nga ni Kuya Joe, walang hindi ibibigay ang Panginoon. Yung talaga nadarama natin, halos kinikilabutan tayo pagka tayo humihiling sa Diyos, so talagang daman-daman natin ng buong kaluluwa natin. Yun, tinutugon ng Diyos yun. Yun ang mensahe. Kuya Ben, ano po naman sa inyo? Alam niyo, napakaganda po dito mga minamahal namin mga tagapakinig, ang bahagi ng kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig.
Napakahirap nito. Ibig sabihin nito, sa dami-dami ng tao, lalo na sa kapanahonan nito, pinaka mabigat na pananampalataya at pananalig ang naramdaman ng ating Panginoong Hesus doon sa kapitan. Sapagkat ipinakita dito, mayroon din kapangyarihan yung kapitan. Kaya iba yung kanyang kapangyarihan by order. By order yung kanya, magagawa niya ang lahat. Subalit, dahilan sa kanyang pananalig at napagaling ang isang alipin, naalala ko tuloy ang isang bagay na katulad nito. Sana po ito ay magsilbing aral din sa ating mga tagapakinig. Meron isang kwento, marahil ito'y matagal-tagal ko na rin naranasang kwentong ito at narinig. Mayroon daw po isang may sakit, cancer Cancer yung kanyang sakit at ang alam niya ay mahirap nang mapagaling dahil walang makitang gamot Mahirap yung gamot. Minsan, nagkaroon sa dyaryo, nalathala ang isang gamot, isang tabletas, na pag ito raw ay ininom, tiyak ang kagalingan. At mayroong mga nagpatunay na gagaling ang sino man may sakit na katulad nung may sakit na kanser na yon. So ang ginawa niya, nagpabili siya sa ibang bansa, pinadala sa kanya, at naniniwala siya. Matibay ang kanyang pananampalataya na ito'y makapagpapagaling sapagkat yun ang nasa saad at yun ang kanyang pinaniwalaan. So ininom niya ito unti-unti ayon sa prescription na nakalagay doon sa papel. Pagkaraan ng ilang linggo, talaga gumagaling yung tao? Marahil hindi ko alam kung anong dahilan, pero gumagaling siya. Pagkaraan pa ng buwan, lalong lumulusog siya. Umabot ng taon, nauubos na niya yung gamot. May biglang lumabas sa dyaryo at nalathala ay ganito. Ang gamot na kanyang iniinom, peke, at ang laman lang ay arila. Nung gamot. Hindi dapat makagamot. Nagwawala siya at nagagalit. Niloko raw siya. Niloko siya. At doon unti-unti, sa galit niya, nawawala na yung kanyang pananalig na makakagaling yung gamot na yun. Dahil doon, bumalik ang kanyang kanser at siya'y namatay. Ano po ang mensahe, mga minamahal ko, mga kababayan at mga tagapakinig na kapwa ko Kristiyano? Kung magkaminsan sa buhay natin, naroon na sana yung pag-asa at pananampalataya, naramdaman na sana natin na ibinibigay at ibinubuhos na sa atin ng Diyos ang ikaayos ng ating sarili, ng ating pananampalataya, ng ating pagiging Kristiyano. Minsan lamang napitik, minsan lamang dumaan sa buhay natin, nakalimutan natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Si Kuya Ben Lianyo po yan. Ang aking Kuya Bert ay meron ho namang paliwanag tungkol rito sa pagpapagaling sa alipin ng Kapitang Romano. Kuya Bert? Kuya Min, kung makikita natin dito, may ginawa ang kapitan na ito ng kabutihan para sa mga kababayan niya. Nagpagawa siya ng sinagoga. At ang mga sinagoga ay alam naman natin, ito ang pinagpupulungan ng mga Hudyo. Kung araw ng Sabat o kung araw ng Pangilin. Kumbaga sa ngayon, chapel ang pinagawa niya. So meron siyang kabutihan na nagawa sa mga Hudyo. Kaya nung utusan niya ang kaniyang mga utusan, ay ito ang sinabi sa Panginoong Jesus. Mabaito siyang tao. Tinulungan pa niya tayong magpatayo ng sinagoga. At ang pinaka number 1 dito, itong mga inutusan niyang ito ay taimtim na nakiusap sa kanya. Katulad kanina ng sabi ni Kuya Dio, taimtim ba tayong tumatawag, dumadalangin,
humihingi sa Diyos. Sana kung taimtim, katulad ng sabi ni Kuya Jot,